Hello mga kaibigan. Welcome to my channel, Christ Follower TV. Kumusta kayo? Kumusta ang pagsiselebrate ninyo ng New Year? And today, January 5, 2021 na tayo. Sana na i-celebrate natin yung New Year na masaya, na talagang masaganang bagong taon yung hinaharap natin. So ngayon naman mga kaibigan, i-share ko sa inyo ang word of encouragement. Yes, ito ang kailangan natin para lumakas yung ating spirit. So mga kaibigan, bago ako umpisa doon sa ating topic for today, gusto ko munang umpisahan sa isang tanong ang aking mensahe. Mga kaibigan, naranasan nyo na ba na kayo ay makaranas ng matinding pagod sa inyong trabaho? No? Pagod sa pakikisama ninyo sa inyong asawa? Pagod sa pagdadala ng inyong pamilya, mga kaibigan? Pagod sa pakikisama ninyo sa inyong biyanan, sa inyong kapatid, sa inyong kapitbahay? Nararanasan nyo ba yung mga bagay na yung kaibigan? Nararanasan mo yung takot na baka mawalan ka? Nararanasan mo yung pag-aalala sa mga nangyayari sa ating panahon? Hindi natin alam itong pumalit na taon to 2021 ay magiging maayos ba? Hindi natin alam, mga kaibigan. Of course, mayroon na naman ibinabalita, mga kaibigan, na variant ng COVID. So, parang sinisindak na naman ulit tayo, kaibigan. Nararanasan nyo ba na pagharian kayo ng pag-alala, pagkabalisa at takot? So mga kaibigan, kung nararanasan mo ang mga ganong mga bagay, I'm sure kailangan mo ang mensaheng ito na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Gusto kong ibahagi sa inyo, i-impart sa inyo yung mula doon sa Book of Matthew chapter 11 verse 28, mga kaibigan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, "Come to me, all of you who are carrying heavy laden, and I will give you rest." Hali kayo, sabi ng Panginoong Hesus, kayong lahat na nabibigatan sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, ang Panginoong Hesus ay nagpapaanyaya na lumapit tayo sa Kanya, at ang Kanyang promise ay bibigyan niya tayo ng kapahingahan. So napakagandang pangako ng ating Panginoon. At alam naman natin, ang ating Panginoon kapag ka nangako, hindi yan napapako. Dahil ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay hindi siya nagsisinungaling sa atin. So mga kaibigan, ang sabi ng Panginoong Hesus, "Come to me." I-share ko sa inyo ang tatlong bagay kung paano tayo tuwirang makakalapit sa ating Panginoong Hesus. Isang bagay, mga kaibigan, ay ang ating pananalangin or yung ating prayer. Yes, mga kaibigan, every time na nananalangin ka sa Panginoon, yon ay paraan ng paglapit natin sa Kanya. Sabi doon sa Jeremiah chapter 3 verse 3, "Call unto me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know." Kung mananalangin ka sa akin, kung tatawag ka sa akin, sabi ng Panginoon, tutugunin kita at ipapaunawa ko sa iyo ang mga bagay na dakila na hindi mo pa nalalaman. So mga kaibigan, through our prayer pala, ay tuwiran tayong makakalapit sa ating Panginoon.
Sabi ni Paul, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 2 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Manalangin daw po tayo mga kaibigan na walang patid. So pwede pala yun mga kaibigan. Kaya ilang beses ba tayo nananalangin sa isang araw mga kaibigan? Tayo ba ay nananalangin lang kapag mayroon tayong pagsubok na nararanasan? O di kaya kung may hihingin lang ba tayo sa Diyos saka tayo nananalangin mga kaibigan? Sasabihin ko po sa inyo, ang panalangin ay dapat consistent. Tuloy-tuloy. Sa umaga, pagkagising natin, manalangin na kaagad tayo. Thank you Lord. Salamat Panginoon dahil binigyan mo pa ako ng buhay. Dahil maraming natutulog mga kaibigan, hindi na siya nagigising. So kapag ka nagising pa tayo, malakas tayo, magpasalamat kaagad tayo sa ating Diyos. Yun ang kanyang gusto. Bago tayo kumain, pwede tayong manalangin sa ating pagkain. Thank you so much Lord dahil binigyan mo kami ng ikabubuhay namin. Di ba mga kaibigan, through our prayer, nakakalapit tayo sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoong Hesus, kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, manalangin ka doon sa Diyos na hindi mo nakikita, at ang Diyos na nakakakita sa mabuting ginagawa mo, siya ang magbibigay ng reward sa iyo. So mga kaibigan, kailangan nating consistent prayer. So ano pa? Ano pa ang ikalawang bagay na dapat nating gawin para tayo makalapit sa ating Panginoon? And number 2, sa pamamagitan ng ating pakikinig ng kanyang salita. Through listening of His Word. Tama kaibigan, yung inyong pinakikinggan ngayon, nasa tamang pakikinig ka. Dahil sabi ni Paul doon sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Kaya pala tayo mayroon pananampalataya ngayon sa Diyos. Kaya pala tayo pinaniniwalaan natin siya. Kaya pala tayo nagtitiwala sa Kanya. Dahil yun ay bunga ng ating pakikinig ng Kanyang salita. Yes, mga kaibigan. Napakaganda na kung ang pinakikinggan mo ay tama, magiging tama rin ang iyong pamumuhay, kaibigan. Kapag ang palagi mong pinakikinggan ay ang salita ng Diyos, itutumpak ang ating daan. Itatama niya tayo sa dapat nating tahakin. Yes, kaibigan, tama ang narinig ng salita ng Panginoon. Napaka-importanting bagay yon sa ating buhay. And number 3, through reading of His Word. Sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng kanyang mga salita, which is the Bible, nakakalapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin natin mga kaibigan, ang sinabi doon sa Book of Joshua, chapter 1, verse 8. Sabi doon, huwag ninyong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan ninyo iyon araw at gabi upang masunod ninyo ang lahat ng nakasaad roon. Sa gayon, sabi ng Panginoon, magiging masagana at magiging matagumpay ang iyong pamumuhay. So, yun pala ang sikreto mga kaibigan. Ang isang masagana at matagumpay na pamumuhay ay makukuha rin natin sa pagbabasa ng kanyang salita. So mga kaibigan, I encourage you to read the Bible. Gaano kadalas, araw at gabi mga kaibigan, kailangan mayroon tayong pagbabasa araw-araw. At mararanasan natin yung talagang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So mga kaibigan, what are the benefits
Yung ating pagsunod sa Kanya, yung ating paglapit sa Kanya, may benefit mga kaibigan. Mayroon siyang mga benefits na talagang marami siya. Pero bibigyan ko lang kayo ng ng tatlong benefits na maaari natin tanggapin sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng paglapit natin sa Kanya. And number one benefits ay ang prosperous life, ang isang abundant life, dahil ipinangako niya sa atin, ipinangako ng Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse 10. Ang sabi niya, ako'y naparito upang kayo'y bigyan ko ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Di ba mga kaibigan? Hindi niya tayo binibigyan ng bigat, kundi gusto ng Panginoon maging kasiyasiya tayo, maging ganap yung buhay natin. At ang ganap na buhay mga kaibigan ay tumutukoy yan sa pagiging abundant na ating buhay. Bagamat sinabi niya na ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, dahil hindi lahat ng may pera mga kaibigan, hindi lahat ng mayayaman ay abundant yung kanilang buhay. So mga kaibigan, abundant life ang pinapangako ng Diyos na benefits natin kung tayo'y lalapit sa Kanya. And number 2 mga kaibigan, magbe-benefit tayo ng peace, ng kapayapaan mga kaibigan. Alam mo ang kapayapaan kaibigan na ibinibigay ng Diyos ay hindi ito tulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 27, it is my own peace that I give you. I do not give it as the world does. Do not be worried and upset. Do not be afraid. Ito ang kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Yan ang binibigay ng Panginoon sa ating tunay na kapayapaan. Yung kapayapaan mga kaibigan na kahit nasa gitna tayo ng unos, ay magagawa pa rin natin maging masaya. Just like Jesus, mga kaibigan, nung sila'y tumawid sa Sea of Galilee, binayo sila ng napakalakas na unos na hangin at malalaking alon. Ano pat matatabunan na at malulubog na ang kanilang bangka. Pero kung ano ang ginawa ng mga alagad niya, sila'y nagpanik at natakot. Pero ang Panginoong Hesus, dahil punong-puno siya ng kapayapaan at siya ang kapayapaan, natutulog siya mga kaibigan sa bangka at may unan pa. Yan ang nagagawa ng kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. So dahil ang sabi niya sa Hebrews chapter 8 verse 13, si Jesus ang noon at ngayon at magpakailan-kailanman. So mga kaibigan, tandaan natin na kung siya ay nagpapagaling ng mga karamdaman nung siya ay nagkatawang tao dito sa lupa, hanggang ngayon mga kaibigan ay nagpapagaling pa rin siya ng karamdaman. So mga kaibigan, yung tatlong benefits na yon, although maraming benefits mga kaibigan ang ibinibigay ng Panginoon doon sa mga lumalapit sa Kanya, pero yung tatlong yon na napaka major benefits ang ating matatanggap kung tayo ay tuwirang lalapit sa Kanya. Just like kaibigan nung isang babaeng kwento sa Bible, 12 taon na siyang dinurugo, hindi siya gumagaling, naubos na ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot ng kanyang karamdaman, and yet hindi pa rin siya gumagaling. Pero nang nabalitaan niya na ang Panginoong Hesus ay naroon sa kanyang kinaroroonan na yon, sa dami ng taong nagsisiksikan dahil nagpapagaling ang Panginoong Hesus, nagbibigay ng aral ang Panginoong Hesus. Pero nung nalaman niya na nandoon ang Panginoong Hesus, excited siya mga kaibigan. Ang sabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lang
ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Sabi niya, gagaling na ako. At yan nga ang nangyari, kaibigan. Nakipagsiksikan siya sa maraming tao. Talagang yung design ng puso niya na mahawakan ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, and yet nahawakan niya, siya'y gumaling automatically. Gumaling ang kanyang karamdaman, huminto ang pagdurugo. And then, isang benefit, yung kanyang kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon. Sabi niya ang Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, dahil sa iyong paniniwala sa akin, gumaling na ang iyong karamdaman. So mga kaibigan, kung mayroon tayong mga karamdaman physically, spiritually, lapit tayo sa Diyos. Lapit tayo sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga binanggit natin kanina. At tayo'y magbe-benefit ng mga binanggit natin na yung kanina. At higit pa, maraming benefits tayong makukuha. Ibinigay ko lang sa inyo ang tag-3 benefits. And yet, matatanggap natin yung mga benefits na yun. Mga kaibigan, sa susunod naman na ating pagkikita, abangan nyo ang susunod na video na ipapakita ko sa inyo para lagi kayong updated, mga kaibigan. Lagi nyong abangan ang video ng mga susunod pa na ipapakita ko sa inyo. So mga kaibigan, hanggang dito na lang muna. God bless and bye-bye!